Grabe ang angas nun, men. Kita nyo? Ang laki. Sa sanay ng taong ito, nasabi ng isang diplomatiko ng Pilipinas, Laki. dati ay maaring mas malaki kaysa sa 17,000 na katao na mga nagsanay Dalhin na yan sa West Philippine Sea, men. noong nakaraang taon. At hindi lamang iyan, magpupokus din daw sila sa cybersecurity training at information warfare. Muling maaring maging isa sa mga lokasyon ng pagsasanay ng taong ito ang Batanes. Kumusta mga Kanoysi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas. So ngayong araw, sa iyong araw, ayun, parang nagrarime na. Sa iyong araw, mula kay sa iyong araw, meron itong pamagat na nagulat ang China. Ang USA at Pinas ay nagpadala ng libu-libong sundalo sa West Philippine Sea malapit sa Taiwan. Ako po! Iyak na naman yung China dito, men. So, kita nyo naman yung thumbnail, di ba? Ang angas, men. Tapos, sa title, nagulat ang China. So, na-curious ako dito. Panonorin natin ito. Again, mula kay Sayong Araw. Supportahan nyo yan. Original video link nasa description box below. Tapos, syempre, kung tip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. So, di na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, nagulat ang China, ang USA at Pinas ay nagpadala ng libu-libong sundalo sa West Philippine Sea, malapit sa Taiwan. Like, comment, share, subscribe, start. The United States will carry out annual military exercises next month in key locations, including Philippine Islands facing the South China Sea and Taiwan. Several types of aircraft, including airborne early warning aircraft, carrier-based aircraft, and the fighter jets are used in the air-to-air missile live-fire attack phase. Grabe. And the exercise is being held in the backdrop of simmering tensions between China. Biruin nyo yan, guys. Pati sa ibang bansa, binabalita na tayo. Naisip nyo ba yun? Sobrang liit lang ng Pilipinas sa mundo, pero ano tayo, men? Parang tayo yung naging puwing dito sa China, no? China, the Philippines, and the US. Ang Pilipinas at ang Estados Unidos ay Grabe. magsasagawa ng taunang pagsasanay na militar sa susunod na Grabe buwan yun. sa mga mahalagang lugar. Kabilang ang mga isla sa Pilipinas na nakaharap sa South China Sea at Taiwan, habang patuloy ang mga tensyon sa China sa rehiyon. Ito na Grabe. nga ba Ito na yun, men. Seryosohan na talaga to. ang pinangangambahang pinakamalaki na pagsasanay laban sa World War III? Halika at Nako. itong pag-usapan, mga kaibigan. Hindi na talaga to joke-joke. Ayon kay Philippine Army Colonel Michael Lohico, ang pagsasanay na tinatawag na balikatan o kasama-sama ay lilipat mula sa malaki Kasama-sama pala yung balikatan. Okay, tama nga. Kasi narinig ko dun sa English content, ang sabi niya is balikatan is shoulder by shoulder. Tuloy. kampo ng militar sa kanayunan patungo sa mga lokasyon sa Hilaga at kanlurang rehiyon. Ang paglipat ay tugma sa paglipat ng atensyon ng bansa mula sa panloob patungo sa panlabas na depensa. Ang mga pagsasanay ng taong ito, nasabi ng isang diplomatiko ng Pilipinas, dati ay maaring mas malaki kaysa sa 17,000 na katao na mga Grabe ang angas nun, men. Kita nyo? Ang laki. pagsasanay ng taong ito. Nasabi ng isang diplomatiko ng Pilipinas, Laki. dati ay maaring mas malaki kaysa sa 17,000 na katao na mga nagsanay Dalhin na yan sa West Philippine Sea, men. noong nakaraang taon. At hindi lamang iyan, magpupokus din daw sila sa cybersecurity training at information warfare. Muling maaring maging isa sa mga lokasyon ng pagsasanay ng taong ito ang Batanes, ang isang isla na pinakamalapit sa Taiwan, sabi ni Lohico. Ngunit binigyang diin niya na hindi ito nakatuon sa demokratikong pamahalang isla. Natural para sa atin na mag-ensayo sa mga lugar na iyon dahil kung ito ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, ito ang lugar kung saan natin ipinagmamalaki ang ating bandila. Tama. Tama nga naman. Dapat din talaga nating ipagmalaki kung ano yung meron tayo. Ano? Kasi yun din yung dahilan kung bakit di siya binibaby. Kung bakit minamalay tayo ng China kasi Pilipinas lang naman yan. Sobrang liit lang naman yan. Kita nyo sa Taiwan. Di ba ang Taiwan sobrang liit lang pero dahil nanindigan yung Taiwan, kita nyo ginalaw ba ng China? Hindi naman, di ba? Kasi yung China parang puro amba lang Pero yun nga, wag naman sana silang mapikon talaga at
i-click nila yung nuclear button. Nako. Tuloy. Ito ang lugar kung saan natin ipinagtatanggol ang ating bansa, sabi ni Lohiko. Nagmamay-ari ang China sa Taiwan bilang kanilang sariling teritoryo kahit tinatanggihan ng islang ito at madalas na nagpapakita ng operasyong militar sa hangin at sa dagat malapit sa isla ng Taiwan. Kasama rin sa mga lugar ng pagsasanay ang mga lugar sa lalawigan ng Palawan sa South China Sea kung saan madalas mangyari ang mga pagkakabanggaan sa dagat sa pagitan ng Maynila at Beijing sa nakalipas na taon. Grabe. Ito ang mga lokasyon kung saan maaari nating maayos na magpakita ng mga magkasamang operasyon. Ika pa ni Lohiko. Sinabi rin niya, parang ano din ba, pananadya din ba, or pang-inis talaga sa kalaban nating bansa, no? Sorry. Na sa Martes, inakusahan ng Pilipinas ang Coast Guard ng China ng pagpapatakbo ng mapanganib sa mga galaw na nagresulta sa banggaan sa pagitan ng kalawang barkong Coast Guard at isang sasakyang Chino habang isinasagawa ang isang misyon sa pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Katulad ng nakaraang taon, sabi ni Lohiko, magsasagawa ng pagsasanay sa pagsisink ng barko ang mga militar mula sa parehong mga bansa. Grabe ano. Nagulat nga din ako sa kasi isasali pala yun sa pagsasana yung magpapalubog ka ng barko. Grabe, 'di ba? Parang in act of abandon ship ba yan, or susubukin kung anong gagawin mo kung sakaling malulunod or talagang lulunurin lang. Kasi I admit na hindi ko nakita yung balikatan last year, ano. So maybe now panonoorin natin. Malambot ang ugnayan sa pagitan ng Washington at Manila sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na noong nakaraang taon ay halos dobleng nadagdagan ang mga base ng mga sundalong Amerikano sa ilalim ng isang kasunduan sa depensa. Makikilahok din ang mga tropang Australiano habang ang French Navy ay makikisali sa unang pagkakataon, ika pa ni Lohiko. Nako po. Australia at French, US. Pati India. I think pati India, di ba? Nako, mukhang pumapabor sa atin ang panahon na. Pero yun nga, sana wag talaga nila tayong iwan kapag nagkagulo na, no? Baka in the end, magaya tayo sa Ukraine na parang assist lang ng depensa. Di ba? Tuloy. Sinabi ni Philippine Armed Forces spokesperson Francel Margaret Padilla na ang mga pagsasanay ay magsisimula mula sa ikatlong linggo ng Abril hanggang sa unang linggo ng Mayo. Mateo 24 verse 33. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Mga So, parang prayer pala ito, men, na sa nalalapit na gulo, kakabahan tayo nito, men. Kung makikita natin ang mga balibalita ng digmaan at napakarami mga kaguluhan sa mundo, asahan natin na malapit na ang ating Panginoong Diyos na sa mga pintuan na. Kinilabutan ako, men. Though, kasi alam niyo naman, sabi naman nila na kapag alam mo na tinanggap mo na si Jesus, di ka natakot na madedo, pero wala, iba talaga, men, eh. Siguro natatakot lang ako sa sakit, pero kung nandyan na tayo sa time na yan, wala tayong magagawa, di ba? Kung end of the world na ba talaga yan, or yan na ba yung katapusan ng buhay natin? Kasi grabe kung ipipictured out mo yung WW3, mas malakas pa yan sa WW1 at WW2. Alam niyo naman kung gaano karami yung nasawi doon, di ba? So hanggang dito na lang muna. Baka maano kasi kayo eh. Sa iyong araw, original video link nasa description box below. Supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung tip nyo naman ng ganitong reaction video nga ay Pilipinas, huwag nyo na rin kalimutan supportahan, di ba? So, yun. Kita nyo naman yung editalya dito ni sa iyong araw, na we as a Filipinos, parang din talaga ba na dito kami kasi, syempre, gusto din naming ipakita sa inyo kung ano yung namin, di ba? Kung matriggered kayo dyan, sabihin nyo na, naglalaro kayo ng apoy Pilipinas, nakikipag pa talaga kayo sa US. Wala na kayong paki dyan kasi nandito naman kami sa teritoryo namin. Bakit nyo kami pakikialaman? Diba? Again, bakit ba kapag ito bang China at itong Russia or Nokor ay nagsanib pura sa sila, may paki ba tayo? Wala naman, diba? Or siguro may paki tayo pero hindi natin sila
kinokondem or inaano na, uy, ano ba yan China? Bakit ganyan ka? Pinangungunahan kasi tayo ng China, men. Like, gusto talaga nilang anuhin, men, i-control tayo gaya ng ginawa nila sa Taiwan ba na, Taiwan, ganito, ganyan, ganito, ganyan. Tapos tayo, sobrang layo natin. Gusto nilang ganyanin nila tayo. Ano yan? Pilipinas na martial law ng China. Sobrang labo, di ba? So, yan lang naman. Again, kayo, ano masasabi nyo sa di mo na pagdating ng US dito? Nakipag halubilo nga sa Pilipinas. Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. Tapos, yun. I think hanggang dito na lang. Tapos, kita-kits sa susunod nating reaction video. Again, sa iyong araw, Filipino IC. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.